sobrang laki pala ng Catcat Village. Puro kahinaan ko pa to guys, puro hagdan. Hagdan pataas, hagdan pababa. Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video guys, nandito tayo ngayon sa Catcat Village. So last day natin ngayon guys dito sa Sapa, Vietnam. Tomorrow, bababa na tayo ng Hanoi para dun naman ituloy yung mga activities. From hotel guys, nag-grab ako. Sobrang lapit lang. Parang saglit lang ako nakaupo. Tapos tumagal lang ng konti dahil sa traffic. Pero yung distansya nung biyahe, kung mabilis siguro, tapos walang traffic, nandito na ako agad mga 2 minutes or 3 minutes lang. Kasi sobrang bilis lang. Ang lapit ko lang pala. Kala ko malayo yung Catcat Village. Tapos pagdating ko dito sa entrance, sabi ko, hala, eto na pala yun. So ito yung lugar, ganito yung itsura ng entrance guys. Ayan. Yan yung pinaka main road. Tapos makikita mo ito na agad. So dito yung bilihan ng ticket. Ayan, bilihan ng ticket. Tapos may mga rental costume yata dito. Hindi na ako nag-book ng ticket sa Klook Tour. Sabi ko, DIY na lang para lakad-lakad lang ako. Ganun. Kaya sobrang laki pala ng Catcat Village. Walang idea. Hindi kasi nag-research, tanga. Ang laki ng Catcat Village. Kasi tinignan ko yung mapa. Ayan, no? Ganyan yung mapa. So, nandito tayo. Nandito tayo banda. Ito, nandito tayo banda. Tapos, hindi ko alam kung paano ko lilibutin to ng isang buong araw. So, bahala na. Maggala-gala na lang tayo. So, pasok tayo guys. Start na natin galagalaan tong Catcat Village kasi mukhang malaki yung area. Maglakad-lakad na lang tayo sa loob. Don't want to buy now to inside the village? No. Thank you. Very far from here. Narinig nyo ba kanina? Sa entrance kanina, may nag-offer ng motorbike. Papasok daw sa village kasi sobrang layo daw ng lalakarin kapag dito ka nag-start. Ganito yung itsura guys pagpasok mo ng entrance. Ayan, parang mga bilihan. Hello. So ayan, more on hagdan papunta doon. Wow, ang ganda doon, no? So wala akong idea dito guys, kaya samahan nyo na lang ako maggala-gala. So kung ano yung makikita ko, para makita nyo din. Kasi wala talaga akong idea kung anong meron dito sa Catcat Village. Pero nung before ako pumunta ng Vietnam guys, ang init! Before ako pumunta ng Vietnam guys, ang dami kong nababasa na ang Catcat Village daw, it's a trap. Ang dami nagsasabi it's a trap na parang malaking area lang siya na bilihan ng mga souvenirs, mga pasalubongs, or ng mga items dito sa Sapa. So, check natin kung totoo ba. So far, yung mga nakikita ko guys, halos lahat, as in halos lahat. Pagbaba mo, lakad ka, lakad. Lahat ng madadaanan mo, bilihan nga ng mga items. May nakita ako dito guys, parang turon. Pero durug-durug yung banana. Yung style niya, parang turon talaga, parang turon. Pero hindi masarap. Bumili lang ako pang laman dyan, tapos pang energy lang. Kasi hindi pa ako kumakain so wala akong energy. Pang laman dyan lang. At guys, isa pa. Secret lang to. Medyo ingat kayo sa pera nyo. Bilangin nyo lagi. Kasi yung iba, hindi ko nilalahat yung ibang vendor guys, kapag napapansin nilang hindi kayo familiar sa pera, kulang-kulang yung sukli. Promise, kinukulangan nila ng sukli. Kaya dapat aralin nyo kung magkano yung bibigay nyo. Make sure na tama yung sukli nila.
kung magkano yung binayad nyo, dapat yun yung, alam nyo kung magkano yung sukli nyo. Kasi yung iba, ulitin ko yung iba, kulang, as in kulang talaga. Kaya parang ako binibilang ko talaga. Tapos pag kulang sinasabi ko. So, pag gusto nyo mag-costume guys, pwede ha. Pero nakakapagod. yung costume na suot nila guys, itsura pa lang mabigat na. So, ang lalakaran mo dito, puro hagdan. Puro hagdan pababa. Tapos pagpabalik ka, puro hagdan paakyat naman. So, dagdag pagod. Well, depende sa inyo kung gusto nyo. For the experience pa rin. Oh, puro pababa. Ayun, oh. Lakad lang tayo, ha? Wait lang. Nandito na tayo sa bandang baba, guys. And, ito yata yung waterfalls na sinasabi nila. Ito. Ay, tanga. sorry. Ito pala na dito. So, nandito na tayo sa area ng waterfalls, guys. Ito. Yan. Yan yung waterfalls na area. Ngayon, nakita na natin yung waterfall. Lipat na tayo. Yun lang yun, guys. Yun lang yun. So, lipat tayo ng ibang lugar. Actually, guys, kaya lang naman ako pumunta ng Katkat Village talaga. Dahil dun sa rainbow slide. And hindi ko ina-expect na sobrang laki nitong Katkat Village. Kaya, let's go, lakad tayo. Puro kahinaan ko pa to guys, puro hagdan. Hagdan pataas, hagdan pababa. Guys, hindi na kaya. Kain muna tayo. Gutom na ako talaga. Kailangan ko na kumain. Kasi mga one na din, mga ganun. Kaya, kain na muna tayo. So, ang Katkat Village, guys, sobrang lawak niya. Sobrang laki. Sobrang dami yung pwedeng gawin. Kaya pala may mga nag-o-offer ng motor dun sa entrance pa lang mismo. Kasi sabi nga, madami daw or malawak or malayo yung lalakarin mo. So, medyo malayo nga. So, tayo guys, nasa area pa lang tayo ng waterfall. Oh, ito yung waterfall. Ayan. Ito yung waterfall. Then, dito tayo galing. Dito tayo galing. Ano ba yan? Ang gulo. So, ito yung waterfall. Then, dito tayo galing. Ayan, dito. Ito yung waterfall. Meron pa. Ito pa, oh. Ito pa, oh. 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 Ang laki pa, guys, as in. Ito pa, dito tayo galing. Ito pa lang yung waterfall. So, ito pa lang yung nalalakad natin. Napagod na. Hindi ko alam kung pupuntahan ko pa yan. Pero tingnan natin kasi depende sa sipag ng paa ko. Depende sa energy na mabibigay ng pagkain, guys. Kasi siguro nagugutom na ako kaya tamad ako. Plus, yung nilalakaran ko kanina, puro hagdan paakyat, puro hagdan pababa. So, hagdan ng hagdan. Kaya nakakapagod talaga. So, kung pupunta kayo dito, guys, kung pupunta kayo dito tapos may mga kasama kayong senior, I suggest na mag-rent ng ng yung ina-offer din sa entrance, mga motor. Kasi hindi ko rin kabisado to, guys. As in, wala akong idea dito sa Katkat Village. Actually, kala ko ang Katkat Village, guys, maraming pusa. Tagal ng pagkain. Gutom na ako. Ayun, guys, finally dumating na rin yung pagkain. In order ko lang naman is noodles. Ayan, stir-fried noodles lang. So, try natin kung masarap. Kung hindi man, wala, laman tiyan. Cheers, guys. Gutom na ako talaga. Hindi masarap. Laman tiyan lang, laman tiyan. Pero itong watermelon juice, guys, ang sarap, promise. Masarap to. Ang tamis ng watermelon. Tuloy tayo lakad, guys. Tuloy tayo libot dito sa Katkat Village. Hindi ko naubos yung pagkain ko as in. Mga parang
3 or 4 na kain lang ako. Ang dami nga natira eh. Hindi talaga masarap guys, as in, hindi masarap, promise. So, ang total bill ko is 120,000 lang pala. Hindi pala sobrang mahal. So, may mga nagtitinikling doon guys. So, okay na yung panahon. Kumalma na yung init. Medyo makulimlim na and medyo malamig-lamig na rin. Kaya masarap na maglakad-lakad. Kasi guys, kapag mainit, nanghihina talaga ako maglakad, promise. Yan yung kahinaan ko, yung mga hagdan pataas, hagdan pababa. Tapos yung sobrang init na panahon. Yan, mga weakness ko yan guys. Kaya pasensya na. So, madami naka-costume dito, guys. Ang saya. Gusto ko din magganyan sana, oh. Ang saya sana. Diba? Ang saya sana, no? Kaso, wala na akong time, eh. Lalakad-lakad ako, eh. Okay siya kung marami kayo, may mga kasama ka. Kung ako lang mag-isa, tapos maglalakad-lakad ako nakaganyan. Bigat na nga ng bag ko, tapos magaganyan pa ako. Siguro kung may mga kasama ako next time, tapos parang dito lang kami sa Katkat Village, hindi masyadong lilibutin yung buong area. Parang tamang picture lang dito ng mga magagandang spots, di ba? Masarap mag-costume ng ganyan. And kapag sobrang lamig talaga. So, dinire-diretso ko lang yung dinadaanan natin kanina, guys. And ang dami palang waterfalls dito, hindi lang yung malaki kanina, yung nandun sa area na nakita natin, yun yung pinakamalaking waterfalls. Pero, madami din waterfalls kayong madadaanan, though maliliit lang yung iba. Wait, pagod. Then, dito sa bridge, guys, yung pa-exit, matatanaw nyo na yung pinaka-purpose sa pupuntahan ko dito. Yung slide. Eh no? So since yun naman yung pinaka-purpose ng pagpunta ko dito sa Katkat Village, gawin na natin agad. Okay? Tara. So, ayun guys. Kakatapos lang natin sa Rainbow Slide dito sa May Sapa. At least na-experience ko na rin. And alam ko meron din sa Hanoi guys. Sa Hanoi meron din yan. So, itatry din natin yan. Pagod na ako. Guys, puro paakyat talaga dito As in, puro paakyat. So, hindi ko alam kung babalikan ko pa yung pinanggalingan natin kanina. Diyan sa area na yan, diyan tayo galing kanina. Yan. Hanggang doon. Then, dito sa may banda rito, yung slide. Then, may paakyat pa dito. Hindi ko alam kung saan na yun patungo. Hindi ko alam kung saan na papunta yun guys, pero tingnan natin. Pero parang ano na to, yung taas nito guys, main road. Yung ibang area yata, nandun sa kabilang side, hindi lang natin napuntaan kasi ang binaybay natin yung waterfalls, di ba? Merong area doon na ang nakalagay parang forest, may something forest. So hindi ko na napuntahan yun. Nasa kabilang side yun. And kung pupuntahan natin yun, kailangan natin bumalik kung saan tayo nag-umpisa. Wait lang. Pagod ako. Okay. Kung pwede nang sumakay guys, sasakay na ako dito pabalik ng hotel. Okay na siguro ako kasi di ba sabi ko nga ang main purpose ko naman dito sa pagpunta sa Katkat Village is etong slide. Yung ibang mga nakikita ko naman is more on bilihan na ng pasalubong, kainan. Wala naman masyadong walang masyadong special. Not unless magre-run kayo ng costume, then lilibutin niyo yung area kasi maraming spots na pwede kayong or maganda mag-take ng pictures nang naka-costume kayo.
Eh ako hindi naman ako nakapag-rent. So, okay na ako. So, sana kayo din okay na. And if ever pupuntahan nyo to guys, etong Katkat Village, if ever bibisitahin nyo to, magsuot kayo ng komportableng sapatos. Ha? Kasi more on lakaran, more hagdan, paakyat, pababa, as in, puro hagdan talaga. Lakad-lakad. Kaya, komportableng sapatos talaga ang dapat suotin. Okay? So far, okay naman. So far, chill lang. Chill lang para sa akin tong Katkat Village. Then, yung slide na yan, okay naman. Masaya. Halos lahat ng sumasakay nag-enjoy. So, kung pupunta kayo dito, must try din tong rainbow slide na yan. Okay? So, yun nga guys, yung endpoint or yung pag-akyat nyo ng slide, yung galing sa slide, then pag inakyat nyo yun, main road na siya. So, may mga naghihintay dito na mga shuttle and 10,000 NTD dong yung NTD dong. 10,000 Vietnamese dong yung bayad. So, ito yung mga shuttle na yan. Yung mga ganyang shuttle. Yung mga ganito. Pupunuin lang to, then aandar na din papunta dun sa may bilihan mismo ng ticket. Hi guys! So, paggabi na. Pagkababa sa akin dun kanina sa may bilihan ng ticket ng Katkat Village, nagbook na ako ng Grab motor pabalik ng hotel. Then pagbalik ko ng hotel, nagpahinga lang ng konti, nilapag ibang gamit. Then labas na rin tayo for dinner. Kasi 5 something naman na, so magdi-dinner time na. So sa last night natin dito sa Sapa guys, meron akong sinearch or lagi ko itong nasa-search kung saan masarap kumain. And lumalabas tong Tuk Tuk restaurant dito sa Vietnam. So last night natin dito, yun yung kakainan natin. After ko kumain, uwi na din ako ng hotel agad para makapagligpit ng gamit. So mag-e-empake pa ako kasi bukas maaga yung alis natin pababa ng Hanoi. Kaya mag-dinner na tayo ng maaga para makauwi tayo ng maaga. Okay? From Central Sapa guys, maglalakad tayo ng mga 15-minute walk. 15-minute walk yung lalakarin natin. Papunta dun sa Tuk Tuk. Iniisip kong mag-grab motor ulit. Kaso, malamig naman. So, masarap maglakad-lakad. Pag mga gantong malamig guys, walang problema sa akin. Kahit maglakad tayo ng 1 oras, 2 oras, walang problema yan. Basta malamig. Lalakad lang tayo from Central Sapa. Then papunta dito sa may, yung magagandang area. Hindi ko alam yung mga street eh. Hindi rin ako familiar sa lugar. So, yan, lakad lang tayo. Pero ang sarap, sobrang lamig guys. As in, sobrang lamig. Isulit na natin yung lamig. Kasi sa Hanoi daw guys, mainit na. Parang Pilipinas weather na daw. Parang Pilipinas weather na daw sa Hanoi. Kaya kailangan nating sulitin yung lamig dito sa Sapa. So, lakad lang ako guys. Update ko kayo kapag dating natin sa Tuk Tuk Restaurant. Ayan, diba? Sobrang ganda. And may window dyan. Nakasara lang yung window kasi nga sobrang lamig. Do, hindi ko alam kung maganda yung view. Check natin kasi nyo. Hindi, walang view. Walang view guys, wag na kayo umasa. Grabe, ang dami. As in, ang dami. Since more on pang group nga dito, grabe, may pausap pang. Since more on pang group nga yung kainan dito guys, ang dami nung servings nila. Ang laki ng beef oh, ang laki din ng soup. Wala. Yan yung problema kapag solo ka lang, wala kang ka-share. Plus, hindi naman din ako ganun kalakasan kumain, di ba? So, try natin yung soup. So, yung soup, guys, eto. And, eto yung soup. Ang dami oh, ang laki ng bowl, grabe. So, may pineapple, may salmon, may kamatis. Sana hindi to celery, sana hindi ka celery. Then, may mga konting gulay. Siguro papaking ko yung ang daming salmon. Sobrang dami ng salmon, guys. Bakit may usok? Sobrang dami ng salmon. Kung ano yung kinunti ng salmon sa dampa. Pag nagsisinigang ako sa dampa. Sobrang daming salmon as in. So, try natin. Mag-dinner na rin kayo guys ha. Kasi ako maaga ako magdi-dinner para maaga tayo makauwi. Oh, cheers guys. At yung soup.
Ang sarap ng salmon. Hindi yung sabaw yung salmon mismo ang sarap. Pero yung sabaw, ano ba lasa? Yung sabaw guys, wala masyadong lasa. Ang more on nagpapalasa lang is kamatis, pineapple, and yung ibang gulay. Pero yung sabaw mismo, wala siyang masyadong lasa. Pero kapag kinain mo yung salmon, guys, eto, yung salmon, sobrang daming salmon. Ang sarap ng salmon. So para ako magpapapak ng puro salmon, guys. And beef. Yung beef. Try natin yung beef. Kasi yung beef madami din eh. Ayan naman yung beef guys, na niluto daw sa bamboo. But I doubt. Parang niluto lang tapos nilagay sa bamboo. So yung beef nila dito is beef talaga na nakakat na ganyan. Beef dito, nakakat ng parang mga ganbang cut na. Ang tawag sa cut na to, adobo cut. Adobo cut ba tawag dito guys? Pero yung nakain ko last time, parang beef, parang strip yung pagka-cut ng beef na. Ito, yung beef na to, try natin. Wait lang, isa pa. Yung beef guys, lumalaban lang ng konti. Konti lang naman. Pero, wala din masyadong lasa. Ba't kaya? Grabe, busog na ako. Ang dami pang pagkain. Pero yung salmon guys, naubos ko naman yung mga meat. Tinapak ko yung mga meat ng salmon. Kasi, doon ako nasarapan. Ayun guys, tapos na ako kumain. Hindi ko na naubos, hindi ko na talaga kaya. As in, hindi ko na kaya. Ang more on napapak ko na lang doon yung salmon. Tapos yung konting rice. Then, pinapak ko yung ibang beef. Pero madami pa rin talaga yung beef eh. Hindi ko na talaga kaya ubusin. So, ito yung kinainan ko guys ha. Ito. Tuk-tuk yung pangalan niya. And, ayan siya. Maganda yung ambience guys, maganda yung lugar. Siguro okay dyan kung madami kayo, tapos mag hotpot kayo. Kasi ako hindi ko siya na-enjoy kasi nga mag-isa lang ako. So ang dami kong tirang pagkain. Kaya kung pupunta kayo guys ng may mga kasama kayo, siguro worth to try. Then try niyo yung shabu-shabu. Pero yung kinain ko guys yung salmon soup and yung beef na nasa bamboo. Para sa akin lang to ha. Hindi siya sobrang sarap, hindi rin siya sobrang pangit yung lasa. Sakto lang, as in sakto lang. Then yung total bill ko guys is 425,000 Vietnamese dong. So worth 900 plus din yun. Kulang-kulang 1,000. Maglalakad na rin ako guys pa uwi ng hotel. Then balitaan ko kayo kapag nasa Sapa Center na ako. Okay, lakad lang ako kasi medyo madaming motor yung kalsada and ganyan yung lalakaran ko. Parang Silent Hill. Parang pa Silent Hill na, no? Parang konti na lang may mga lalabas ng zombie sa gilid-gilid tapos maghabulan kayo. So update ko kayo later guys ha. Hi guys, so nandito na tayo sa Sapa Square ulit. Mababa pala yung nilakad ko kasi hindi na ako dumaan dun sa shortcut. Pero masarap maglakad kasi sobrang lamig. And parang ako nasa Silent Hill eh. Yung daanan guys, sobrang mafog. As in, sobrang mafog. Parang Silent Hill. Kung sino nakakalam ng Silent Hill guys. Ganon. Tapos parang may mga zombie na lalabas. Konti na lang may mga zombie lalabas talaga eh. Tapos makikipaghabulan ka. So mag-chill lang ako konti habang nagpapahinga kasi ang habang nga na nilakad ko. And maya babalik na rin ako ng hotel. So yun guys, I think I need to end this vlog na rin kasi alam ko mahaba na rin to from Cat Village videos natin. See you tomorrow
I hope nag-enjoy kayo sa Cat Village activities natin kanina. Kasi kahit papano, nag-enjoy din naman ako dahil dun sa slide, at least na-try ko na rin, no? Kasi lagi ko lang yung nakikita sa online lagi ko lang nakikita sa TikTok, lagi ko lang napapanood sa Instagram. Finally, nagawa ko na rin. So, isang check din yan sa bucket list ko. Lahat naman ng mga ginagawa ko dito guys, or sa mga bansang napupuntahan ko, napapanood ko lang din yun sa iba or sa online na sinasabi ko someday gagawin ko rin yan. Then, yun nga, pakonti-konti, nagagawa ko na habang nagta-travel ako, or pakonti-konti nagagawa ko na yung sinasabay ko sa pagta-travel ko and sinasabay ko sa pag-vlog ko. And gusto ko rin yun i-share sa inyo guys, kasi alam ko yung iba sa inyo nagawa na yun, yung iba sa inyo hindi pa nagagawa yun, and yung iba gusto rin ma-experience yun. Kaya as much as possible, gusto kong i-share yung mga na-experience ko para kahit papaano nagkakaroon din kayo ng idea kung ano ba yung ginagawa dun sa mga napapanood natin through online, no? Kung maganda ba yon, kung maganda experience ba, or kung may expectation or reality ba, mga ganon, di ba? Para meron din kayong idea or alam niyo yung gagawin nyo kapag kayo na yung gagawa or pupunta sa mga lugar na yan. So, yun lang guys. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa buong araw. See you tomorrow na, and last night na natin dito sa Sapa. Pupunta na tayo ng Hanoi. So, doon na natin itutuloy yung activities natin. Okay? Thank you po ulit sa pagsama sa akin. Guys, don't forget, comment, like, and subscribe. Okay? Please. Good night guys. Bye-bye. Thank you sa pagsama sa akin. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Bye-bye, Sapa. Nga. Hello.